Well, at tinakya naman po, Kenny. Nandito naman po ang What's Up, Doc. Ako po si Dr. Ruben G. Henson Jr., ang host ninyo. Ang pag-usapan po natin ngayon ay isang health insurance. Yan po, kailangan po natin yan. Di ba, nung minsan, nag-usap na tayo yung PhilHealth, ano po, So, sana po, yung nakikinig ngayon, pag-aralan po natin na paano natin magawa na mahusay po ang kalusugan natin. Kamukha nun, kapag meron kayong nararamdaman, magkokonsulta kayo sa doktor, kung minsan po yung bulsa ninyo medyo kokonti. Hindi na po kayo pupunta ron. O pumunta po kayo ron, pagkatapos sinabi ng doktor, magpa-examine ka naman ng dugo. Ihi. Kokonti lang naman po yung pera natin sa bulsa. Hindi na ninyo pagagawa yan. Kanya po yung pinag-usapan po natin nun sa PhilHealth. Kailangan, biski na lang po yun. Pwede na. Pero yung pong PhilHealth na yan, para sa hospital lang yan. Kailangan po ninyo yung konsultasyon sa doktor, libre. Blood examination po, libre. Kaya naman mag-invest po tayo sa mga tinatawag nilang HMOs para naman kapag yung kalusugan ninyo hindi po mahusay, meron po kayong parang nakapader po kayo. Pagpunta po ninyo sa doktor, naku, ang sarap. Walang bayad. Ang pinakamasarap pong feeling ng isang tatay o nanay, nasa hospital po yung anak niya. 4 na araw na, 5 araw na sila nandoon. Alam po niya na hindi po siya magbabayad. Iyan po pinakamasarap. Di ba? Kanya po ang kailangan po natin dito sa buhay natin, meron po tayong insurance, PhilHealth o HMO. Yan po ang pag-usapan po natin ngayon. At meron po tayong panahon na ngayon na napakagaling po isang presidente ng isang kumpanya. Huwag po kayong alis. Tawagan po ninyo yung mga kasama po natin dito para naman matuto kayo kung ano po itong mga health insurances na ito. Panahon po natin ngayon, ang guest natin po ngayon sa WhatsApp Doc. Tubo po siya sa Bacolod. Doon po sa malayo. Bacolod City. Doon po siya nag-aral sa Lasal, Bacolod. Ngayon po, nakapag-asawa po siya. At meron po silang 4 na anak. Ngayon po, nasa Manila po siya. He is making good in Manila. Siya po ay nag-aral din dito sa Lasal, dito sa Manila po. At natapos siya ng AB, Economics. Cum laude. Ako. Alam po ninyo yung mga cum laude, Ang gusto po sabihin, napakadunong. Ngayon po, siya ay isang vice-presidente ng malawak na organisasyon po ng mga health insurances. Yung tinatawag nilang AMOP. Siya po ay vice-president ng AMOP. Siya po ay ang ating kaibigan. Siya po ang presidente ng IntelliCare. Welcome to What's Up, Doc Mario. I'll call you President Mario. Mario na lang. Okay. Welcome to What's Up, Doc. Yeah. Well, thank you for having me as your guest, Doc. Let me greet you good day and to all of your viewers. Well, it's going to be a very interesting session on What's Up, Doc Mario, because many of our listeners, they are just non-knowledgeable. Hindi pa nila alam ano ba yung mga health insurances na yan? Ano ba yung PhilHealth na yan? PhilHealth at least alam nila Pero itong mga other private insurances, medyo tagilid pa sila. Alright. Yung sa inyo, yung IntelliCare, as President of IntelliCare, ano ba yung IntelliCare na yan? IntelliCare is an HMO, we call an HMO, a health maintenance organization.
Doc, let me just clarify. No? A lot of people do not understand the difference of medical insurance tsaka yung HMO. These are two vehicles for people to prepare for their future healthcare needs. Yes. But they are two separate vehicles. And I could expand on that as we go on the program. Yan, sabi nga ni Mr. President, medical insurance yan that can help you in the future. Ano, Now, yung sa inyo, yung IntelliCare, how long have you been having this in the market in the Philippines? The company started 13 years ago. As an HMO? As an HMO. Right. And let me preface it by saying na the HMO as a concept came into existence around 1973. This was passed as a law sa United States. They needed to have an HMO as a vehicle kasi prior to HMOs, Doc, medical insurance lang eh. Walang HMOs noon. So in 1973, the HMOs came into existence. Anong difference niya sa medical insurance? Malaki. Yun po, sabi nga niya, dalawa raw, medical insurance at saka HMOs. Tayo naman lahat, alam natin ang medical insurance, hindi ba? Now, itanong natin ngayon kay Mario, ano ba itong HMO na ito? Okay. Yung nangyari sa US, which we've always used as a model sa Pilipinas, is that the medical insurance, you pay a premium, and then they guarantee you a certain amount to pay if you get sick. So, kunyari, yung tao na hospitalize, yung kanyang medical insurance is up to 50,000. Ang kanyang bill sa hospital, 100. Kailangan, babayaran yung diferensya between 50,000 to 100. Yan ang medical insurance. Now, sa HMO naman, ang ginawa natin dito is that we are going to give our members a card that says, for example, that the card has a limit of 100,000. So kung gumastos man siya all the way to 100,000, sasagutin ngayon yan ng HMO. In other words, the HMO will cover the insurance need up to the card limit. Medical insurance, irregardless yan of where you entered, anong hospital, anong doktor nakuha mo, there's no distinction. As far as they're concerned, hanggang doon lang sila. Kung ano man ang inflation mangyari taon-taon, tumaas ang cost ng hospitalization, yung medical insurance hanggang doon lang, yung kanilang commitment. Okay. Maliwanag po siguro yan. Yung medical insurance at saka itong HMOs. Well, nasabi ko nga sa kanila kanina, ikaw ang Vice President ng Association of HMOs. Yes. Ano ba itong organisasyon na ito? Well, ang organization ng AMOFI is composed now of about 17 members. We always have either one coming in or one going out, depending on how the situation is. We have about 17 members, and these are the leaders in the industry. I mean, basically, if you talk about named HMOs, kilalang HMOs with nationwide capability of servicing, nandito yan sa AMOFI. And we can probably say that we have, as an AMOFI aggregation, maybe 75% to 80% of the total members ng HMO in the country. Ano naman ang role ng asosasyon sa mga other insurances or sa mga doctors na accredited sa inyo o yung mga hospitals that are accredited to HMOs? Right. While every HMO seeks its own accreditation or affiliation with doctors, hospitals nationwide, ang AMOFI, to protect the interest of the public and to also protect the name of the HMOs, they're the ones that lead the negotiation with the hospitals and with the doctors. They give commitments in behalf of AMOFI to make sure that this organization will always take public interest at heart. So they're trying to protect public interest here.